Dear Jamey, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Hindi kailanman naranasan ni Alex Mercado ang matalo. Mula pagkabata, natutunan na niya na ang lahat ng bagay sa mundo ay natutumbasan lang ng pera. Para sa kanya, ang mundo ay parang isang malaking chessboard kung saan ang pinakamalakas lamang ang may karapatang maktakda ng mga patakaran. Ang pera, ang kapangyarihan, at ang impluensya ang kanyang pinakamalakas na sandata at ginagamit niya ang mga ito nang walang pag-aalinlangan upang makuha ang anumang gusto niya. Ngunit pagdating sa kanyang personal na buhay, puro kababawan lamang ang kanyang naranasan. Napapalibutan siya ng mga taong laging sumasang-ayon at pumupuri sa kanya, kaya't hindi niya kailanman naranasan ng isang tunay na relasyon. Maraming magaganda at sopistikadang babae na palaging nasa paligid niya. Ngunit para sa kanya, lahat sila'y napapalitan lamang. Sa kanyang paningin, ang pag-ibig ay isa lamang katahang-isip na konsepto para sa mga mahihina. Isang gabi, isang marangyang party ang ginanap sa exclusive club sa lungsod ng Makati, kung saan nagtipon-tipon ng mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa bansa. Tulad ng dati, si Alex ang sentro ng atensyon ng lahat. Habang abala siya sa pakikipag-usap, lumapit sa kanyang matagal na niyang kaibigan na si James. May mapang-asar na ngiti sa labi. Sa dami ng pera mo, Alex, sabi ni James habang umiikot ang baso ng whiskey sa kanyang kamay. Talaga bang naniniwala kang kaya mong makuha ang lahat? Bahagyang natuwa si Alex. I don't think. I know. Everything and everyone has a price. Napatawa si James. Kung ganun, prove it. Napataas ang kilay ni Alex. What do you mean? Pustahan. 3 milyon cash. Hindi mo kayang magpakasal sa babaeng hindi mo kalebel. Babaeng mula sa hirap. Napatawa si Alex. Anong klaseng kalokohan yan? Lumapit ng bahagya si James at mahina itong nagsalita. Yung babaeng nagtitinda ng candy sa traffic light. Sa tapat ng kumpanya mo, dun sa BGC. Wala siyang pera, di ba? Wala ring kagandahan. Sure ako, hindi mo siya mapapapayag na pakasalan ka. At lalong hindi mo siya mapapamahal sa'yo. Mas lalo pang natawa si Alex. Baliw ka ba? Ako? Isang bilyonaryo na kayang makuha kahit sinong babae. Magpapakasal sa isang nagtitinda ng candy? Napakibit balikat si James. What? Are you scared? Hamon ni James. Bahagyang naningkit ang mata ni Alex. Of course not. Kung ganoon, patunayan mo. Pakasalan mong babaeng yun. Paibigin mo siya sa'yo. At pagkatapos ng 6 na buwan, iwan mo siya. Umiling si Alex, tila hindi makapaniwala. Nababaliw ka na yata, James. Ngunit ngumisi lamang si James. O baka naman, nawawala ng tapang mo. Parang kumulo ang dugo ni Alex. Hindi siya kailanman umatras sa anumang hamon. At alam na alam ni James kung paano siya udyukan. Dahan-dahan siyang uminom ng whiskey. Saka iniabot ang kanyang kamay. Sige, sabi niya. Deal. Lumawak ang ngiti ni James habang kinakamayan siya. Magiging masaya to. Sumang-ayon si Alex sa pustahan. Hindi niya alam na may nakatagong plano si James sa likod nito. Kinabukasan, iniutos ni Alex sa kanyang driver na hinto ang sasakyan sa traffic light malapit sa kanyang kumpanya sa Bonifacio Global City. At doon niya nakita si Rina. Simple lamang ang kanyang suot. May hawak siyang maliit na basket na puno ng candy habang naglalakad siya sa pagitan ng mga sasakyan upang magbenta. Kahit na may mga taong walang pakialam na tumitingin sa kanya o tuluyang binabaliwala siya, nananatili pa rin ang ngiti sa kanyang muka. Nakuha nito ang atensyon ni Alex. Ilang sandali pa, napansin ni Rina na may taong nakatingin sa kanya mula sa loob ng isang mamahaling kotse. Sanay na siya sa mga osisero at mapanuring tingin ng iba. Ngunit kakaibang tingin iyon. Nagatubili man, lumapit siya sa sasakyan. Bibili po ba kayo ng candy? Mahinaw niyang tanong. Ngumiti ang lalaki.
Sa totoo lang, gusto sana kitang makausap. Bahagyang kumunot ang noo ni Rina. Kung gusto niyong tumulong, bumili na lang po kayo ng candy. Kailangan ko pong magtrabaho. Ngunit nanatili ang ngiti ng lalaki. I'm Alex Mercado. May gusto sana akong ialok sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rina. Sino bang lalaking ito? Alok? Anong klaseng alok? Sa kanyang tanong, bahagyang yumuko si Alex mula sa loob ng sasakyan at tumingin ng diretso sa kanya. Gusto kitang pakasalan. Napakurap si Rina sa sobrang gulat. Ha? Tama ang narinig mo. Kalmado niyang sagot. Gusto kitang pakasalan. Napatawa si Rina. Halatang hindi makapaniwala. Sana all baliw. Gandang biro yan ha. Seryoso ako. Napaatras si Rina ng isang hakbang dahil alam niyang niloloko lang siya ng lalaking kaharap niya. Kung iniisip mo na maloloko mo ko, pasensya na ha. Sabi niya. Hindi kita niloloko. Seryoso ako. Sagot ni Alex. Isang kasal lang. Nag-cruise ng mga braso si Rina at seryosong tinignan ng lalaki. Alam mo, walang sense yung sinasabi mo eh. Sa daming babae sa mundo at mukhang mayaman ka pa eh. Pero bakit ako? Sandaling pinagmasdan ni Alex ang babae bago siya sumagot. Dahil gusto ko ng isang taong katulad mo. Parang kinilabutan si Rina sa narinig niya. Hindi niya alam kung anong nasa isip ng lalaki. Anong ibig mong sabihin na katulad ko? Takang tanong ni Rina. Isang taong simple lang at walang koneksyon sa mayayaman na tao. Sagot ni Alex. Napatawa ng bahagya si Rina. Grabe namang dahilan yan. Kaya mo palang kunin ang lahat ng gusto mo. Saad ni Rina. Napakibit balikat si Alex. Nakuha mo. Kaya gusto ko ng isang taong maaari kong baguhin ang buhay. Bahagyang naningkit ang mata ni Rina. So gusto mong bumili ng asawa? Kung ganun ang iniisip mo, tama ka. Kalmado niyang sagot. Pero isipin mo rin to. Kailangan ng kapatid mo ng tulong. Sa tingin mo, hanggang kailan ka magtitinda ng candy para lang gumanda ang buhay mo? Paano mo nalaman ang tungkol sa kapatid ko? Takang tanong ni Rina. Hindi na mahalaga yun. Ang importante ay kung tatanggapin mo ba ang offer ko. Para iyong isang suntok na tumama kay Rina. Araw at gabi siyang nagtatrabaho para mabayaran ng gamot at pagpapagamot ng kanyang kapatid na si Julia. Lahat ng kailangan nito ay nakasalalay lamang sa kanya. Sanay na siyang magpakatatag at magpatuloy kahit gaano kahirap. Ngunit paano kung dumating ang araw na hindi na niya kaya? Napansin ni Alex ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Magkakaroon ka ng bahay, seguridad, at maayos na buhay. Dagdag niya, at matitiyak ang gamutan ng kapatid mo. Kinagat ni Rina ang kanyang labi. Ano naman ang mapapala mo sa akin? Pakasalan mo lang ako. Sagot niya. Parang kumulo ang sikmura ni Rina. At kung tumanggi ko, gumisi si Alex. Mananatiling ganun pa rin ang buhay mo. At baka ang kapatid mo ang magbayad ng kapalit nito. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Rina. Nagdadalawang isip siya. Dahil ayaw niya ng ganoon lang ang magiging kasal niya. Pero iniisip niya rin ang kalagayan ng kapatid niya. Kung ang pagpapakasal sa isang estranghero ang kapalit upang masiguro ang kinabukasan ng kanyang kapatid, marahil iyon ang presyong kailangan niyang bayaran. Ang kasal sa taong hindi niya mahal. Tinitigan niya si Alex sa mga mata dahil gusto niyang makasigurado na baka niloloko lang siya nito. Seryoso lang naman si Alex, kaya nawala ng pagdududa ni Rina. Humingi siya ng malalim. Sige, mahina niyang sabi. Tinatanggap ko. Ngumiti si Alex na tila nagwagi na sa pustahan nila ni James. Okay, that's good. Sabi niya, sisimulan ko na bukas ang paghahanda sa kasal. Pagkalipas lamang ng ilang araw, naganap ang kasal ng napakabilis na halos na hindi na naiproseso ni Rina ang lahat ng nangyayari. Mula sa sandaling pumayag siya sa alok hanggang sa mismong oras na lumagda siya sa papeles ng kasal. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang piyesa sa laro ni Alex Mercado.
Si Alex ang nag-asikaso ng lahat. Ang mga dokumento, ang kanilang isusuot, at maging ang simpleng seremonya. Wala man lang siyang pagkakataong magdesisyon. Walang mga bulaklak, walang music, wala lahat ng gusto niyang maganap sa kasal niya. Isa lamang itong kasunduan na tinatakan ng dalawang singsing. Ang seremonya ay ginanap sa isang exclusive at napakagarang venue sa Makati. Ngunit parang isang business event lang ito kaysa sa kasal. Iilang tao lamang naroon, ilang kaibigan ni Alex at ilang mahalagang investors ng kanyang kumpanya. Ang kanilang mapanghusgang tingin ay parang tumutusok kay Rina sa bawat sandali. Hindi pa niya kailanman naramdaman na ganoon siya kawala sa lugar. Samantala, si Alex ay tila napakakomportable. Malapit na itong matapos. Bulong niya kay Rina nang tawagin sila ng opisyal upang pumirma sa mga papeles. Tumango si Rina at napalunok. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang isinusulat niya ang kanyang pangalan. Ang kanyang simpleng sulat kamay ay tila hindi bagay sa tabi ng perpektong pirma ni Alex. Isang pirma na parang sanay ng lumagda sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Nang ideklara sila ng opisyal na ganap na silang mag-asawa, na puno ng palakpakan ng silid. Ngunit hindi ngumiti si Rina. Wala siyang naramdamang dapat ipagdiwang. Matapos ang seremonya, naghain ng hapunan sa isang mahaba at napakalaking lamesa. Napapalibutan sila ng mga bisitang halos hindi man lang pinapansin si Rina. Sinubukan niyang baliwalain ang mga bulungan. Totoo ba to? Pinakasalan niya talaga siya? Bulong ng isang blanding babae sa katabi nito. Parang joke lang eh. Sagot ng isang lalaking nakasuit. Ano bang nakita niya sa babaeng yan? Nagkunwari si Rina na hindi niya naririnig ang mga iyon. Ngunit bawat salita ay parang suntok sa kanya. Hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Samantala, si Alex ay tila wala anumang nararamdamang pagkailang. Para sa kanya, lahat ay ayon sa plano. Lumilibot siya sa mga bisita na may kumpiyansang ngiti, na para bang ang kasal na ito ay isa lamang matagumpay na kasunduan sa negosyo. Si James, ang lalaking nagsimula ng pustahan, ay tumayo at tinaas ang kanyang baso para sa isang toast. Para sa isang hindi inaasahang kasal, nakangisi niyang sabi. Ngumiti lamang si Alex, itinaas ang kanyang baso, at uminom. Wala siyang pakialam sa mga nakatagong intensyon ni James. Para sa kanya, kontrolado niyang lahat. Ngunit hindi ganoon si Rina. Sa bawat tingin at bulong ng mga tao sa paligid, parang nasusunog ang kanyang balat sa hiya. Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit wala siyang mapuntahan. Nang matapos ang party, dinala siya ni Alex sa kanyang napakalaking mansyon sa isang exclusive subdivision sa Taguig. Napakalawak nito, napakagarbo, at napakalamig, tulad mismo ng may-ari nito. Pumasok si Rina sa loob. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa gitna ng mahabang hallway at kumikislap sa marmol na sahig. Ito ng bago mong bahay. Casual na sabi ni Alex habang inaabot sa kanyang isang tasa ng tsaa. Tinanggap ni Rina ang tasa habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. At saan ako matutulog? Mahina niyang tanong. Ngumisi si Alex. Sa kwarto na, katabi ng akin. Sagot niya. Huwag kang mag-alala. Kasal lang ito sa papel. Wala akong inaasahan na higit pa roon. Tumango si Rina. Bahagyang gumaan ang pakiramdam. Paakyat na sana siya ng hagdan nang bigla siyang pigilan ng boses ni Alex. Rina, sabi nito, sana naintindihan mo ang papel mo dito. Asawa na kita ngayon. Iba na ang buhay mo. Huminga ng malalim si Rina at lumingon sa kanya. At ano ba talagang inaasahan mo sa akin? Malamig ang tingin ni Alex. Alamin mo lang kung paano ka dapat kumilos. Hindi na sumagot si Rina. Tahimik siyang umakyat ng hagdan. Pakiramdam niya ay may napakabigat na pasaning nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang kasal na ito ay isa lamang kasunduan. Ngunit pakiramdam niya ay mas malaki ng kapalit nito kaysa sa inaasahan niya. Nang maisara ang pinto ng kanyang kwarto,
na puno ng katahimikan ng paligid. Tumingin siya sa napakaluhong kwarto at lalo niyang naramdaman na hindi siya nababagay doon. Mas malaki pa ang silid na iyon kaysa sa buong bahay na dati nilang tinitirhan ni Julia. Ang mga kortinang kulay beige ay napakapino na parang hindi dapat hawakan at ang kama ay napakalaki, parang kasyang 3 tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, wala itong anumang pakiramdam na isa itong tahanan. Naroon siya dahil sa isang kasunduan, dahil sa isang pustahan na hindi man lang niya alam. Umupo siya sa gilid ng kama at huminga ng malalim, pilit na pinapakalmang sarili. Sa labas ng silid, maririnig si Alex na may kausap sa telepono. Malamang tungkol sa negosyo, para bang wala siyang pakialam na may ibang tao sa kanyang bahay, na sa isang banda ay nakapagpagaan ng loob ni Rina. Sa ngayon, tinatrato siya ni Alex na parang isang bagay lamang, para bang kanilang kasal ay isa pang investment sa kanyang listahan. Ngunit may isa pang bagay na mas lalo pang bumabagabag kay Rina. Nahihiya siya. Nahihiya siya sa mga tingin ng mga tao kanina sa hapunan. Nahihiya sa mga bulungan. At higit sa lahat, nahihiya siya sa sarili niya dahil tinanggap niyang ganitong kasunduan. Pero ginawa niya iyon para kay Julia. At kung kinakailangan, gagawin niya ulit iyon. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang may marinig siyang tunog. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Alex nang hindi man lang kumakatok. Sana'y nakapag-ayos ka na, sabi nito. Neutral ang boses. Tumingala si Rina at nag-cross ng mga braso. Palagi ba kayong pumapasok sa kwarto ng iba nang hindi man lang kumakatok? Tinaasan siya ni Alex ng kilay at takang tinitignan si Rina. Bahay ko to. Huminga ng malalim si Rina, pinipigilan ng inis. Pero kwarto ko to. Napatango naman si Alex. Okay, may punto ka. Sagot nito. Sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa lumapit ng ilang hakbang si Alex. Parang hindi ka masyadong masaya na nakapag-asawa ka ng isang bilyonaryo. Sabi niya, may halong panunukso sa boses. Peking napatawa si Rina. Dapat ba akong maging masaya? Ibang babae siguro oo. Pero ako, hindi. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Alex. Pero karamihan sa kanila, hindi pa naranasang magutom. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Alex. Na hindi lahat ng problema ay nalulutas ng pera. Bagyang umiti si Alex. Sa ngayon, mukhang marami na rin itong nalutas. Napatawa si Rina. Akala niyo ba binili niyo na ako? Sumagot si Alex ng kalmado. Isang kasal lang binili ko, Rina. Hindi ikaw. Huminga ng malalim si Rina. Kung iniisip niyong kontrolado niyo na ako, nagkakamali kayo. Tinaasan siya ng kilay ni Alex. Alam kong matigas ang ulo mo. Hindi ko lang inakalang ganyan kakatigas. Ibinaba ni Rina ang tingin. Tinuruan ako ng buhay na maging ganito. Paano? Tanong ni Alex. Sandaling nag-atubili si Rina. Hindi niya kailanman kwenento ang buhay niya sa kahit kanino. Ngunit sa kung anong dahilan, pakiramdam niya yung oras na para sabihin kay Alex ang totoo. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kanya. Maghapon akong nagbebenta ng candy sa mga traffic lights. Tumango si Alex. Alam ko, bahagyang dinilaan ni Rina ang kanyang mga labi. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Pero hindi lang yun. Pinagmasdan ni Alex ang kanyang muka at napansin ang pag-aalinlangan. Tuloy mo, sabi niya. Ibinaba ni Rina ang kanyang ulo at pinagtagpo ang mga kamay sa kanyang kandungan. Sa gabi, nagtatrabaho ako sa isang bar. Napakunot ang noon ni Alex. Anong klaseng bar? Pumikit sandali si Rina bago sumagot. Isang men's entertainment bar sa Maynila. Agad nagbago ang mukha ni Alex at napakunot ang kanyang kilay. Nagtatrabaho ka sa ganong bar? Parang may buhol na nabuo sa sikmura ni Rina. Oo. Lumapit ng isang hakbang si Alex kay Rina at hindi ito makapaniwala. Anong ginagawa mo doon? Tumingala si Rina.
Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Waitress ako. Nagseserve ng inumin. Sa mga lalaking tumitingin sa akin na parang isa lang akong laruan. Nanatiling nakatayo si Alex habang walang imik. Nagpatuloy si Rina. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Marami na akong masakit na bagay na naririnig. At minsan, sinisigawan at nasasaktan pa ako. Napasinghap siya ng bahagya. Minsan, kailangan kong tumakbo sa banyo para umiyak. Pero, palagi kong pinupunasan ng mukha ko. Bumabalik sa bar at patuloy nang umingiti. Huminto siya sandali at tinignan si Alex sa mata nito. Ginagawa ko lahat iyon dahil kailangan ko ng pera. Biglang nakaramdam si Alex ng paninikip sa dibdib. Tumingin si Rina sa kanya at doon nakita ni Alex ang bigat ng realidad sa kanyang mga mata. Kailangan ng kapatid ko ng gamot. Mahina niyang sabi. Kailangan niyang kumain. Ginagawa ko lahat ng ito para sa kanya. May kung anong bagay sa loob ni Alex ang tila nabiyak. Hindi lang pala basta isang babaeng walang pera si Rina. Isa siyang taong araw-araw na lumalaban para mabuhay. Isang nakakabinging katahimikan ang nangyari sa loob ng kwarto. At ang mga magulang mo? Tanong ni Alex. Pumikit si Rina sandali, na para bang ala-alay masyado pa ring masakit balikan. Wala na sila. May hinang sagot ni Rina. Construction worker ang tatay ko. Namatay siya nang mahulog to sa isang gusaling ginagawa sa Maynila. Pagkatapos noon, nagkasakit naman ang nanay ko. Wala kaming pera para sa gamot. Huminto siya sandali. Pilit pinipigilan ng luha na pumapatak sa mata niya. Araw-araw kong nakikita kung paano siya unti-unting nanghina. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Namatay siya sa mga bisig ko. Mahigpit na pinagtagpo ni Rina ang kanyang mga kamay. Sinusubukang pigilan ng luha sa kanina pa gustong lumabas. Sandaling umiwas ng tingin si Alex. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Marami na siyang nakilalang babae sa kanyang buhay. Mga babaeng nasa kanila ng lahat, ngunit gusto pa ng higit pa. Ngunit si Rina, wala na siyang halos anumang natanggap mula sa buhay. Ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban. Sa sandaling iyon, may kakaibang naramdaman si Alex sa kanyang loob. Tunay na paghanga. Ngunit agad itong natabunan ng mas malaking bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Ang kanyang pangalan, reputasyon, at ang kanyang pamana. Huminga ng malalim si Alex. Pilit inaayos ang kanyang mga iniisip. Rina. Tumingin si Rina sa kanya at naghihintay na magsalita siya. Pinahid ni Alex ang kanyang muka bago nagsalita. Hindi ka na maaaring magtrabaho sa ganong paraan. Napakunot ang noon ni Rina. Ha? Huminga ng malalim si Alex. Asawa na kita ngayon. At ang asawa ko ay hindi maaaring mamuhay ng ganon. Naningkit ang mga mata ni Rina. Nag-aalala ka ba para sa akin? O para sa reputasyon mo? Nag-cruise ng mga braso si Alex. Napatawa si Rina ng mapait. Siyempre, alam ko na may dahilan sa likod ng lahat ng ito. Napabuntong hininga si Alex. Tila naiinip. Hindi mahalagang dahilan. Hindi ka na babalik sa bar na iyon. Seryosong tinitigan siya ni Rina. Gusto niyo akong pigilan na magtrabaho? Lumapit ng isang hakbang si Alex. Gusto kong pigilan na maipahiya. Ikaw mismo ang nagsabi kung anong nangyayari doon. Ayoko na ang asawa ko'y nasa ganong klaseng lugar. Naramdaman ni Rina ang paninikip ng kanyang dibdib. At ang kapatid ko? Tanong niya. Paano ko siya susuportahan? Diretsyong tumingin si Alex sa kanyang mga mata. Akong magbibigay ng lahat ng kailangan ninyo. Umiling si Rina. Sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Ayoko ng limos ninyo. Napabuntong hininga si Alex sa pagkadismaya. Ay, hindi ito limos. Bahagi ka na ng buhay ko ngayon, Rina. Bahagi ng kasunduan ng pag-aalaga sa iyo at sa kapatid mo. Sandali siyang tumigil bago idinagdag. Wala kang pagpipilian. Napalingon si Rina sa kabilang direksyon. Pakiramdam niya parang nasasakal siya. Nag-cruise muli ang mga braso ni Alex. Bukas, gusto kong puntahan mong kapatid mo at dalhin mo siya rito. Titira siya kasama mo.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rina. Seryoso ka ba? Oo. Nananatiling tahimik si Rina sandali at pilit inuunawa ang lahat ng nangyayari. Nung mapansin ni Alex ang kanyang pag-aalinlangan, muli itong nagsalita. Buong buhay mo, ikaw lang umaasa sa sarili mo. Sabi niya, naintindihan ko iyon. Pero ngayon, hindi mo na kailangang gawin iyon mag-isa. Parang may bumara sa lalamunan ni Rina. Ayaw niyang magtiwala sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, si Alex Mercado ay nag-aalok ng isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Ang seguridad. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, nakaramdam si Rina ng munting pag-asa. Hindi mapakali si Alex matapos ang usapan nila ni Rina noong gabi. May kung anong hindi komportableng pakiramdam na hindi niya maalis sa kanyang isip. Sa buong buhay niya, naniniwala siya na ang pera ang solusyon sa lahat ng problema. Para sa kanya, kaya nitong hubugin ng mga tao upang magkasya sa mundong ginagalawan niya. Ngunit iba si Rina. Hindi siya humahanga sa kanyang kayamanan. Hindi siya nagpapaapekto rito. Marami ng babae na kilala si Alex na kunwari ay walang pakialam sa kanya. Nagpapanggap lamang na mahirap makuha para maging kakaiba. Ngunit si Rina ay hindi naglalaro. Talagang wala siyang pakialam sa kanyang pangalan, estado sa buhay, o mga ari-arian. At iyon ang mas lalong gumugulo sa isip ni Alex kaysa sa gusto niyang aminin. Natagpuan ni Alex ang sarili na nakatitig lamang sa almusal na nakahain sa mahabang dining table ng kanyang mansyon. Karaniwan siyang kumakain mag-isa. Ngunit sa umagang iyon, nakaupo si Rina sa tapat niya. Tahimik na nag-aalmusal na para bang normal lamang ang lahat. Hindi ka pa kakain? Tanong niya nang hindi man lang tumitingin kay Alex. Napagtanto ni Alex na hindi pa niya nahawakan ng pagkain. Kinuha niya ang tasa ng kape para lang magkunwaring abala. Hindi ako gutom. Napakibit balikat lamang si Rina at nagpatuloy sa pagkain. Hindi siya nagpapakitang gilas para mapasaya siya. At kahit gaano iyon ka-absorb, nakaramdam si Alex ng isang bagong emosyon. Inis. Sanay siyang siya ang may kontrol sa lahat. Ngunit kapag si Rina ang kaharap niya, pakiramdam niya ay siyang nawawala sa lugar. Napag-isipan mo na ba kung anong gagawin mo ngayon? Tanong niya upang basagin ang katahimikan. Tumingin si Rina sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ngayon na, di mo na kailangang magtrabaho sa ganong paraan. Dahan-dahang ibinaba ni Rina ang kutsara. Para ninyong sinasabi na parang kalayaan iyon, hindi ba? Huminga siya ng malalim. Ang trabaho ang dahilan kung bakit ako nakaligtas. Mahirap iyon, oo. Pero kahit papaano, desisyon ko yun. Tumingin siya ng diretso kay Alex. Ngayon asawa mo ko dahil sa isang kontrata. At ang buhay ko'y nakadepende sa inyo. Hindi ko iyon nakikitang kalayaan. Napakunot ang noon ni Alex. Hindi mo kailangang isipin iyon sa ganong paraan. Sabi niya. Pero iyon ang katotohanan. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. At doon napagtanto ni Alex na hindi niya kailanman nakita ang mga bagay sa ganong perspektibo. Para sa kanya, ang pera'y kapangyarihan. Isang solusyon sa bawat problema. Ngunit para kay Rina, ito ay isang parang kulungan. At iyon ang lalong nagbigay sa kanya ng pagkainis. Ngayon pwede mo nang gawin ng kahit ano. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera o sa kapatid mo. At inaasahan mong magiging masaya ako doon? Sabi ni Rina. Hindi alam ni Alex kung paano sasagot. Tumayo si Rina mula sa mesa. Kailangan ko nang sunduin si Julia. Tumango lamang si Alex habang pinapanood siyang lumabas ng silid. Ginugol ni Alex ang natitirang bahagi ng araw sa pagsubok na mag-focus sa trabaho. Sinuri niyang mga kontrata, inaral ang mga investment, at nakipag-usap sa kanyang mga abogado. Ngunit parang walang saysay ang lahat. Paulit-ulit buwabalik sa isip niya si Rina. Naaalala niyang usapan nila kagabi. Iniisip niya si Rina na nagsaserve ng inumin sa mga lalaking bastos at mapang-abuso. Naiisip din niya itong nagbebenta ng candy sa mga traffic lights sa Maynila. Hindi pinapansin ng mga tao o minsan pa'y minamaliit.
Simple lang ang katotohanan. Hindi siya kailanman nagkamalasakit sa kahit kanino. Maliban sa sarili niya, palagi niyang iniisip na ang mga tao sa paligid niya ay nariyan lamang para sa paglingkuran siya. Hangaan siya o itapon kapag wala ng silbi. Ngunit si Rina, iba si Rina, at iyon ang lalong gumugulo sa kanya. Mr. Mercado, napukurap si Alex at napagtanto na kinakausap pala siya ng kanyang assistant. Ano? Napabuntong hiningang assistant. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko? Tama ba? Kumunot ang noo ni Alex. Ulitin mo. Naglinis ang lalamunan ng assistant. Yung European investor po. Gusto ng meeting bukas. Humihingi siya ng kumpirmasyon ngayong araw. Pinahira ni Alex ang kanyang muka. Halatang pagod. Sabihin mong kumpirmado. Tumango ang assistant at lumabas ng opisina. Pumikit sandali si Alex. Kailangan niyang ayusin ang sarili niya. Hindi dapat ganito kalaki ang puwang na sinasakop ni Rina sa kanyang isip. Ngunit huli na para iwasan iyon. Pagdating niya sa kanyang mansyon sa tagig ng gabing iyon, nakita niya si Rina sa guest room. Inaayos ang ilang damit sa loob ng drawer. Sa tabi nito ay isang batang babae na mga 8 o 9 na taong gulang. Nakatingin sa paligid na parang namamangha sa laki ng bahay. Julia? Tanong ni Alex. Nahihiyang lumingon ng bata sa kanya. Hi po. Mahina nitong sagot. Hindi kailanman naging mahusay si Alex sa pakikitungo sa mga bata. Ngunit ang batang ito ang dahilan kung bakit napakaraming sakripisyo ang ginawa ni Rina. Tumingin siya kay Rina. Okay na ba ang lagay niya? Tanong ni Alex habang nakatingin sa batang babae. Hindi pa rin siya makapaniwala na pwede siyang tumira dito. Sagot ni Rina. Ibinaba ni Julia ang kanyang ulo. Parang kakaiba po kasi. Hindi pa kami nagkaroon ng ganitong klaseng bahay. Dahan-dahang lumuhod si Alex upang mapantayan ang kanyang taas. Ngayon meron na kayo, sabi niya. Sandaling tumitig sa kanya si Julia bago siya tumingin kay Rina na parang humihingi ng pahintulot. Gumiti si Rina sa kapatid. Ayos lang, Julia. Tumango ang bata. Ngunit halata pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Napagtanto ni Alex na kung mahirap nang mapalapit kay Rina, mas mahirap ang makuha ang tiwala ng kanyang kapatid. Ngunit sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, gusto niyang subukan. Kinagabihan, dahan-dahang umakyat si Alex sa hagdan ng kanyang mansyon sa Taguig. Ngunit nang madaanan niyang silid ni Rina, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Sandali siyang nag-atubili bago lumapit. Sa loob ng silid, nakita niya si Rina na nakatayo sa balkonahe. Nakatingala sa maliwanag na kalangitan na puno ng bituin. Tinatamaan ng liwanag ng buwan ang kanyang muka. Saglit lang tumayo si Alex doon at tahimik siyang pinagmamasdan. Mas gumaan na ba pakiramdam mo ngayon na nandito ang kapatid mo? Tanong niya, mas malambot kaysa karaniwan ng kanyang boses. Dahan-dahang lumingon si Rina. Oo, sagot niya. Salamat doon ha. Hindi maipaliwanag ni Alex kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sanay sa nakaramdam ng ganito. Lumapit siya ng ilang hakbang. Rina, may nararamdaman ka ba para sa akin? Napakunot ang noo ni Rina. Nagulat sa tanong. Biglang napagtanto ni Alex ang kanyang sinabi at pinahiran ang kanyang muka sa inis sa sarili. Kalimutan mo na lang. Magpanggap ka na lang na wala akong sinabi. Tatalikod na sana siya. Ngunit bago pa siya makalakad ay nagsalita si Rina. Minsan, napakalamig at napaka-harsh mo. Pero may mga pagkakataon ding mabait ka. Sabi niya. Nalilito ako dahil doon. Hindi ko alam kung ano talagang nararamdaman ko para sa'yo, Alex. Napahinto si Alex. Nanahimik siya sandali habang pinoproseso ang kanyang narinig. Pagkatapos, tila hindi na nag-isip. Lumingon siya muli at lumapit. Nagkatitigan sila ni Rina. Sa isang biglang udyok ng damdamin, marahang hinawakan ni Alex ang kanyang mukha at hinagkan siya. Nanatiling nakatigil si Rina sa unang sandali. Nagulat. Ngunit maya-maya, naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso at tinugon niyang halik.
Ibang sandaling iyon. Walang kontrata, walang obligasyon. Dalawang taong nagbabahagi lamang ng isang tunay na sandali. Kinabukasan ng umaga, dahan-dahang nagising si Rina habang nararamdaman ng malambot na liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Ang init sa tabi niya ay nagpapaalala sa nangyari kagabi. Sandaling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Alex. Nakahiga sa tabi niya. Gising na at nakatingin sa kanya. Magandang umaga. Mahina at may bahagyang lagkit na boses ang sabi ni Alex. Napangiti si Rina ng mahiyain. Magandang umaga. Pinahid ni Alex ang kanyang muka na para bang sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Kailangan kitang kausapin. Huminga ng malalim si Rina. Ano yon? Hawak ni Alex ang kanyang kamay. Hindi ko gusto na kontrata lang ito sa pagitan natin. Napakunot ang noon ni Rina. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Alex. Gusto ko ng tunay na buhay kasama ka. Unti-unti na akong nahuhulog sa iyo, Rina. Parang may bumara sa lalamunan ni Rina. Alex, alam ko hindi mo inaasahan to. Pero ito ang nararamdaman ko ngayon. Ayoko na ng relasyon natin ay kontrata lamang. Gusto ko itong maging totoo. Ibinaba ni Rina ang tingin sandali. Sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Ah, ako rin. Ganun ang nararamdaman ko para sa'yo. Nanahimik si Alex. Naghintay na ipagpatuloy niya ito. Huminga ng malalim si Rina. Pero kailangan kong itigil mo ang pagtrato sa akin ng malamig tulad ng dati. Marahang hinawakan ni Alex ang mukha niya sa pagitan ng kanyang mga kamay. Tapusin na yun. Lahat ay magiging iba na ngayon. Ngumiti si Rina at muling hinalikan siya ni Alex. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba sa lahat ng karanasan ni Alex. Ang relasyon nila ni Rina ay lumalim sa paraang hindi niya inakalang posible. Wala nang distansya sa pagitan nila. Si Rina, na dati nagtatayo ng hadlang, nagsimulang magtiwala sa kanya. Napansin ni Alex ito sa mga maliliit na bagay. Hindi na siya umatras kapag lumalapit siya. Hindi na rin lumilingon kapag binibigyan siya ng papuri. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang komportable si Rina sa kanyang paligid. At iyon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Gusto ni Alex na mapasaya siya sa lahat ng paraan. Nag-ayos siya ng espesyal na mga hapunan, bumili ng mga regalo para kay Julia, at sinisigurong naroroon siya sa bawat oras na mahalaga. Ngumiti si Rina. Para kay Alex, parang maliit na tagumpay iyon. Ngunit gaano man siya magsikap, may bigat na hindi niya maiwasan. Ang taya. Hindi alam ni Rina ang katotohanan. Wala siyang ideya na nagsimula ang lahat bilang isang malupit na laro. Sinubukan ni Alex na itaboy ang ideya. Ngunit sa bawat tingin niya kay Rina, lalo lamang humihigpit sa dibdib niyang guilt. Gusto niyang sabihin sa kanya. Kailangang sabihin. Ngunit sa parehong oras, natatakot siyang mawala ang lahat. At ang takot na iyon ay lumalaban sa kanya araw-araw. Mamaya, nasa opisina si Alex nang mag-ring ang telepono niya. Si James. Humigpit ang panga ni Alex. Hindi siya nakausap ni James mula ng kasal at hindi rin niya ito na-miss. Nag-atubiling sumagot siya. Ano bang gusto mo? Kailangan nating mag-usap ngayon. Huminga ng malalim si Alex. Wala akong oras para dito. Gusto mo ring marinig ang sasabihin ko. Natapos ang tawag, hindi ito magandang senyales. Kinuha ni Alex ang susi ng kotse at nagmaneho papunta sa bar kung saan karaniwan niyang nakikita si James. Pagpasok niya, nakaupo ng kaibigan niya. Pumapagit ng isang baso ng whiskey sa pagitan ng mga daliri. Akala ko nakalimutan mo na ako. Sabi ni James nang hindi man lang tumitingin. Umupo si Alex sa tapat niya. Halatang naiinip. Diretso na tayo sa punto mo. Ngumiti si James. Kumusta ang asawa mo? Nag-cruise ng braso si Alex. Ano ba pinupunto mo, James? Uminom ng isang lagok si James bago sumagot. Talaga bang akala mo ginawa ko ang taya na iyon ng walang dahilan? Napakunot ang noon ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si James. Alam ko kung sino si Rina bago pa man kita hinamon.
Parang bumulag ang sikmura ni Alex. Anong pupunta ako sa bar kung saan siya nagtatrabaho noon? Nanahimik si Alex. Napatawa si James. Aha, ngayon naiintindihan mo na hindi ba? Kumapit ng mahigpit si Alex sa kanyang mga kamao. Anong gusto mong ipahiwatig? Pinag-ikot ni James ang baso sa pagitan ng mga daliri. Tila nilalasap ang sandali. Matagal ko nang gusto si Rina. Sinubukan ko siyang ligawan, pero hindi niya ako pinansin. Hindi man lang niya ako binigyan ng pansin. Tinuturing niya akong wala. Naramdaman ni Alex ang init sa kanyang dugo. Kaya ginawa mo ang lahat ng ito bilang paghihigante. Napatawa muli si James. Higante. Matindi ang salitang yun ah. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ka aabot sa taya. Pero sa totoo lang, ang gusto ko talaga ay makita si Rina na mapahiya. Hindi na nakayanan ni Alex. Tumayo siya at hinawakan si James sa kwelyo. Hinalo siya papalapit. Hindi nagpakita ng takot si James. Pareho lang laro natin, Alex. Ang pinagkaiba lang, alam ko nang ginagawa ko mula sa simula. Ikaw naman, naguluhan ka sa kalagitnaan, hindi ba? Itinulak siya pabalik ni Alex. Halatang galit at napahiya. Pinagkatiwalaan kita. At yun ang pagkakamali ko. Huminga ng malalim si Alex. Pilit kinokontrol ang kanyang galit. Kailangan niyang ayusin ang sitwasyon. Hindi na nagsalita pa. Lumingon siya at umalis sa bar. Iniwan si James sa likod. Nagmaneho siya pa uwi. Dalang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib. Nagtitiwala na si Rina sa kanya ngayon. At kahit na nagsisimula ang lahat bilang isang maruming laro, totoo nang nararamdaman niya para sa kanya. Pero paano kung kapag nalaman ni Rina ang katotohanan, hindi na siya gusto pang makita? Pagpasok niya sa mansyon, nakita niya si Rina sa sala, kasama si Julia. Tinutulungan ng bata tapusin ang isang puzzle. Napangiti si Rina nang makita siya. Hi, kumusta ang araw mo? Humigpit si Alex sa dibdib. Alam niyang wala siyang ideya sa paparating. Nakakapagod. Sagot niya. Pilit tinatago ang bagyong nasa isip. Pinagmasdan siya ni Rina. Okay ka lang ba? Binuksan ni Alex ang bibig upang sumagot. Ngunit walang salitang lumabas. Tumawag si Julia ng masigla. Bago ka makapagsalita, Alex. Tignan mo oh. Natapos na namin ang puzzle. Ngumiti si Alex. Nag-atubili pa si Alex. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Tumango si Rina. Lumapit siya kay Julia. Pilit ngumiti sa bata. Pero abalang isip niya sa ibang bagay. Hindi na pwedeng magtagal pang katotohanan. Pero kapag nalaman ni Rina, magkakaroon pa ba siya ng pagkakataon na ayusin ang nangyari? Nagsimula nang maniwala si Rina na pwede siyang maging masaya kasama si Alex. Sa mga nakaraang araw, higit pa siya sa isang asawang kontrata. Naroroon siya, mabait, at nagsusumikap na maging bahagi ng buhay ni Rina at Julia. Nagtitiwala siya sa kanya, pero malapit nang masira ang lahat. Mamaya, umupo si Rina sa hardin. Nararamdaman ng hangin sa kanyang muka. Nang lumitaw ang housekeeper sa pintuan, Mrs. Mercado, may lalaking nandito po na gustong makipag-usap sa inyo. Napakunot ang noon ni Rina. Sino po yon? Bago pa makasagot ang housekeeper, isang boses na puno ng sarkasmo ang umalingaw sa hardin. Rina, ang sarap makita ka. Lumiko siya at naramdaman ang isang kilabot sa katawan. Si James. Nakatalikod siya sa pinto. Dalang parehong smug ng ngiti na palaging nakakainis kay Rina. Anong gusto mo? Tanong niya. Otomatikong naging malamig ang tono ng boses. Dahan-dahan lumapit si James. Akala ko dapat mag-usap tayo. Kumrus ng braso si Rina. Wala tayong pag-uusapan. Pero meron tayo. Napakunot muli ang noon ni Rina. Tumawa ng mababa si James. Talaga bang iniisip mo na totoo ang kasal neto? Napailalim ang sikmura ni Rina. Anong ibig mong sabihin? Gumiti siya ng malupit. Hinding-hindi talaga gustong pakasalan ka ni Alex. Lahat yan ay laro. Isang taya. Nanginig ang dugo ni Rina sa lamig. Ha? Nilamas ni James ang sandaling iyon. Pinagmamasdan ng epekto ng kanyang sinabi.
Doon nagsimula ang lahat. Isang taya sa pagitan ng magkaibigan. Hinamon ko si Alex sa pakasalan ka. Para makita ko kung kaya niya bang hubugin sa mundo niya. Para lang sa aliw ko. Umikot ang ulo ni Rina. Sinungaling ka. Itinaas ni James ang mga kamay. Nagpapanggap na inosente. Oh, mahal ko. Sana nga. Tanungin mo siya. Tanungin mo kung paano nagsimula ang lahat. Tanungin mo kung bakit kanya pinili. Lumayo si Rina ng isang hakbang. Kumakabog ang puso. Sinungaling ka. Paulit-ulit niyang sabi. Mahina ang boses. Tumawa si James. Kung gusto mong lokohin ang sarili mo, sige. Sinabi ko lang ito para malaman mo kung sinong katabi mo sa kama. Napahina ang mga binti ni Rina. Umikot siya at tumakbo papasok ng bahay. Hirap huminga. Kailangan niyang marinig ito mula kay Alex. Kailangan niyang makita siyang magtanggi. Kailangan niyang maniwala na sinungaling lang ito. Nasa opisina si Alex. Nagre-review ng mga dokumento. Nang bigla ang bumukas ang pinto. Pumasok si Rina. Namumulang mga mata. Agad na tumayo si Alex. Nagulat. Rina, anong nangyari? Nanginginig siya. Punong-puno ng luha ang mga mata. Sabihin mo, hindi ito totoo, Alex. Napakunot ang noon ni Alex. Ano? Nilibang ni Rina ang lalamunan. Nanginginig ang boses. Ang taya. Napuno ng katahimikan ng silid. At sa sandaling iyon, alam ni Rina na ang kawalan ng sagot ay sapat na. Parang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Alex! Sinubukang lumapit ni Alex. Agad siyang umatras. Huwag mo kong hawakan. Maaari kong ipaliwanag. Anong ipapaliwanag mo? Sigaw ni Rina. Puno ng sakit ang boses. Nalaro lang ako sa'yo. Na bawat salita, bawat kilos, bawat haplos ay kasinungalingan lang. Humaplos si Alex sa kanyang buhok. Desperado. Sa umpisa, oo. Pero pagkatapos, Rina, nagbago ang lahat. Nagbago rin ako. Napangiti si Rina, puno ng pait at sakit. Pinaniwala mo kung pwede kitang pagkatiwalaan, na pwede kitang mahalin. Tinignan niya si Alex sa mata, at naramdaman ng lalaki ang panindigas sa dibdib. Nahulog ng loob ko sa'yo, Alex. At ngayon malalaman ko na laro lang pala ako para sa'yo. Nabasag ang puso ni Alex. Hindi ka kailanman laro sa akin. Ayaw nang makinig ni Rina. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng opisina. Rina! Sigaw ni Alex sa kanya. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi matiis ang sakit ni Rina. Tumakbo siya ng walang direksyon. Hindi alam kung saan pupunta. Dumadaloy ang luha sa kanyang muka. Naglalagablab ang dibdib. Sigaw ng isip. Kailangan niyang makalayo. Humabol si Alex sa kanya. Rina, please! Huwag kang tumakbo! Dumaan siya sa gate nang hindi namamalayan ng paligid. Hindi niya nakitang paparating na kotse. Ang tunog ng busina ay sumabog sa hangin. Ang mga ilaw ay nabulabog ang kanyang paningin. Isang sigong naipit sa lalamunan niya at biglang may malakas na humatak sa kanya pabalik sa kalsada. Bumagsak siya sa lupa. Niyakap ni Alex. Ang dibdib niya ay kumakabog sa kaba. Hawak ni Alex ng mahigpit. Ang mukha niya punong-puno ng takot. Ano bang ginagawa mo? Halos mapatay ka na. Pumikit si Rina ng ilang beses. Sinusubukang maunawaan ang nangyari. Hinawakan ni Alex ang mukha niya gamit ang parehong kamay. Rina, tignan mo ko. Sinubukang humiwalay si Rina, pero mahina ang kanyang mga binti. Pakawalan mo ko. Hindi, sagot ni Alex. Bakit? Ang boses ni Rina. Halos bulong. Huminga ng malalim si Alex. Kasi, mahal kita. Lumaki ang mga mata ni Rina at hindi na kinaya ng katawan niya. Nanlabo ang paningin ng hinang mga binti. Nahuli siya ni Alex bago tuluyang bumagsak sa lupa. Rina! Mabilis na huminga si Alex. Puno ng takot. Manatili ka sa akin, mahal. Please. Kumakabog ang puso niya at ang dibdib niya.
Hindi pwedeng mawala si Rina. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat. Parang tumigil ang oras. Nagmaneo si Alex ng pinakamabilis niya. Mahigpit na hawak ang manibela. Puti ng mga daliri sa tindi ng kapit. Ang puso niya kumakabog. Paghinga hindi pantay. Ilang minuto lang nakalipas. Ngunit parang walang ibang nakikita kundi si Rina. Nahihimatay sa kanyang mga bisig. Hinawakan niya ang mukha ni Rina sa parehong kamay. Rina, humawa ka. Hindi siya gumalaw. Ang mukha niya maputla. Bahagyang nakabuka ang labi at napaka-fragile. Ang takot ni Alex lumala sa bawat kilometro. Dali-daling pumasok sa ospital si Alex. Bitbit si Rina sa kanyang mga bisig. Hindi pinapansin ng nagulat na mga nurse. Kailangan namin ng tulong. Ang boses niya, puno ng desperasyon. Agad na lumapit ang medical team at nilagay si Rina sa stretcher. Anong nangyari? Tanong ng isa sa mga doktor. Nahimatay siya. Sobrang emotional at nasyak at muntik ng matamaan ng sasakyan. Tumango ang doktor. Itinulak ang stretcher sa pasilyo. Sinubukang sumunod ni Alex. Ngunit hinarang siya ng isang nurse. Sir, kailangan po ninyong maghintay dito. Umupo siya sa isa sa mga silya. Ramdam niyang kawalan ng magawa. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, natakot siyang mawalan ng isang bagay na tunay na mahalaga. Lumipas ang ilang minuto, tila oras ang bawat segundo, hanggang sa bumalik ang doktor. Agad na tumayo si Alex. Halos mawalan ng balanse. Kumusta siya? Ngumiti ang doktor ng bahagya. Maayos na siya. Nagkaroon lang siya ng matinding emotional na shock. Kailangan niya ng pahinga. Huminga ng maluwag si Alex. Ramdam ang ginhawa. Pero nagpatuloy ang doktor. May isa pa kayong dapat malaman. Napakunot ang noon ni Alex. Ano yun? Tinignan ng doktor ang chart bago bumalik sa kanya. Buntis ang iyong asawa. Parang tumigil ang mundo ni Alex. Ha? Buntis si Rina? Pumikit siya ng ilang beses. Para bang hindi niya narinig ng tama. Buntis siya? Oo. Humoplos si Alex sa kanyang buhok. Kumakabog ang dibdib niya. Buntis si Rina. Ang anak niya. Grabe ang bigat ng balitang iyon. Isang bagyong emosyon ang dumagsa. Takot, pangamba, at higit sa lahat, labis na ligaya. Magiging ama na siya. Ngunit bago siya malunod sa dami ng emosyon, isang mabigat na katotohanan ang sumalpok sa kanya. Galit na galit si Rina sa kanya ngayon. Hindi na niya gusto pang manatili sa tabi niya. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya papatawarin ni Rina. Pwede ko ba siyang makita? Tanong niya, mas banayad na ang boses. Tumango ang doktor. Oo, pero sobrang nasyak pa siya. Tumango si Alex at sinunod ang doktor papunta sa kwarto. Nakahiga si Rina sa kama ng ospital. Nakatitig sa kisame. Nang pumasok si Alex, lumingon siya. Malamig ang muka. Lumapit siya ng dahan-dahan. Rina, wala siyang sagot. Humila si Alex ng upuan sa tabi ng kama at umupo. Alam mo na diba? Lumingon si Rina. Nabuntis ako? Oo. Malamig at matalim ang kanyang boses. Naramdaman ni Alex ang paninigas sa dibdib. Hindi ko alam, Rina. Pero ngayon alam ko na. Napangiti si Rina ng mapait. Ngayon na alam mo. Ano? Gagampanan mo ba ang perpektong asawa? Huwarang ama? Huminga si Alex ng malalim. Gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong makasama ka. Umiling si Rina. Puno ng sakit ang mata. Hindi. Gusto mo lang pakalmahin ang konsensya mo. Hindi yun totoo. Siyempre na totoo yun. Taas ng boses niya. Ayaw mong matalo sa laro, Alex. Hindi mo kailanman ito ginawa ng hindi ikaw ang iniisip. Parang tinamaan si Alex ng suntok. Akala mo ba laro pa rin ito sa akin? Matalim ang mga mata ni Rina. Hindi ko na alam kung anong dapat paniwalaan. Pumikit siya sandali bago sinabi. Mahal kita. Kumikimkim ang panga ni Rina. Hindi. Naramdaman ni Alex ang buo niyang lalamunan na parang may nakabara.
Ano? Kumislap ang mga mata ni Rina na puno ng luha na hindi pa bumubuhos. Hindi mo ako mahal, Alex. Hindi mo alam kung anong pagmamahal. Ang mga salitang yun ay parang hampas sa akin. Palalakihin ko itong mag-isa. Lumawak ang mga mata ni Alex. Ano? Hindi ko gusto na lumaki ang anak ko sa paligid ng isang taong walang awa at ambisyosong kagaya mo. Parang nabiyak ang puso ni Alex. Hindi mo ako pwedeng iiwalay sa anak natin. Pwede. Humaplos siya sa kanyang muka. Desperado. Rina, please. Gusto kong magbago. Huminga si Rina ng malalim. Kung magbabago ka man, pero malayo na sa akin. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ni Alex. Gusto niyang pilitin, ipakiusap. Pero ang matatag na titig ni Rina ay huminto sa kanya. Nasira niyang isang bagay sa loob niya. Isang bagay na maaaring hindi na niya maibalik. Dahan-dahan siyang tumayo. Ramdam ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Hindi ako susuko sa atin. Lumihis ang tingin ni Rina. Good luck sa'yo. Bumuntong hininga si Alex. Pinipigilan ng luha. Hindi siya nagsalita pa. Dahan-dahan niyang iniwan ang kwarto. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, ramdam niyang ganap na kawalan. Umuulan ng malumanay ng umaga nang umalis si Rina sa ospital. Mahigpit ang hawak ni Julia sa kanyang kamay. Puno ng pangambang mga mata. Ipinilit ni Alex na bumalik sila sa mansyon. Tanggapin ang kanyang tulong. Pero matatag si Rina. Ayaw niya ng anumang tulong mula sa kanya. Gusto lang niya simula muli ang buhay niya. Malayo sa kasinungalingan. Ang maliit at simpleng bahay, kung saan nakatira sila ni Julia sa matagal na panahon, ay parang mas maliit pa pagkatapos ng lahat ng karanasan niya sa mansyon ni Alex. Ngunit dito lang siya hindi niloloko. Tumingin siya sa paligid. Huminga ng malalim. Mabuti tayo dito, Julia. Bulong niya. Pinipilit ang isang ngiti. Tumango ang kanyang kapatid. Ngunit iba ang sinasabi ng mga mata nito. Alam ni Rina na hindi magiging madali. Alam niya na hihingi pa ang kanyang pagbubuntis ng higit na sakripisyo. Ngunit mas pipiliin niyang labanan itong mag-isa kaysa tanggapin ang tulong mula sa isang lalaking sinira ang kanyang puso. Makaraan ng 2 araw, pauwi si Rina mula sa palengke. Nang makita niya ang kotse ni Alex na nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Kumabog ang puso niya, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Lumabas si Alex sa kotse. Pagkakita sa kanya, halatang pagod at pagnanasang mukha niya. Rina, pwede ba tayong mag-usap? Enough ng pag-uusap natin. Pilit niyang nilagpasan siya, ngunit hinarang ni Alex ang daanan. Alam kong sinusubukan mo kong itaboy, pero hindi kita pababayaan sa sitwasyong ito. Tumitig si Rina sa kanya. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ito awa. Kung ganon, ano na lang to? Konsensya? Pumikit si Alex sandali. Gusto ko lang tulungan ka. Ipinihit ni Rina ang mga braso. Ang tanging tulong na kailangan ko lang ay iwan mo na ako. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Rina, umalis ka na. Sandaling kumislap ang emosyon sa mga mata niya. Ngunit nang makita niyang matatagang desisyon ni Rina, huminga siya ng malalim at tumango. Babalik ako bukas. Naramdaman ni Rina ang buo sa lalamunan niya. Hindi mo na kailangang bumalik kailanman. Nag-atubili si Alex. Ngunit nang hindi na nagsalita pa, sumakay siya sa kotse at umalis. Pinanood ni Rina ang mga pulang ilaw ng kotse na naglaho sa madilim na kalsada. At nang mawala na siya sa paningin, ang luha na matagal niyang pinipigilan ay bumagsak. Hindi makatulog si Alex. Mula nang umalis si Rina, sinubukan niyang kumbinsihin siya na handa siyang magbago, na mananatili siya sa tabi niya. Ngunit bawat pagkakataon ay tinatanggihan siya ni Rina. At narito siya ngayon, nakaupo sa kotse. Pinapanood ang tanawing nagpapainit ng dugo sa kanya. Nakatayo si Rina sa traffic light. Kahit buntis, kahit payat at marupok, nagbebenta pa rin siya ng candy na parang walang nagbago. Ang malamig na hangin ay naglalaro sa buhok niya at ang matatag niyang ekspresyon ay sumaksak sa dibdib ni Alex. Dapat siyang nagpapahinga. Dapat ay inaalagaan ng kanilang sanggol.
Pero tumanggi si Rina na tanggapin ang tulong niya. Isang alon ng galit at pagkabigo ang sumiklab sa kanya. Hindi niya pwedeng hayaan itong magpatuloy ng ganito. Lumabas siya ng kotse. Lumingon si Rina nang marinig ang matitibay na hakbang ni Alex. Tumibok ang puso niya. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Malamig ang boses. Tumingin si Alex sa kanya. Matindi ang titig. Ipinihit ni Rina ang mga braso. Nagtatrabaho ako. O akala mo ba uupo lang ako at hihintayin mong ayusin mong buhay ko? Lalong lumala ang inis ni Alex. Buntis ka. Paano mo kayang tumayo rito buong araw? Sinasakripisyo ang sarili mo. Kasi yun lang lagi kong ginagawa. Hanggang kailan mo balak ganito? Hanggang sa bumagsak ka sa gitna ng kalsada? Kung kailangan, gagawin ko. Sagot niya. Parang tinamaan si Alex ng suntok ang kanyang sagot. Rina, para sa Diyos, tigilan mo na to. Humaplos siya sa kanyang buhok. Napaka-frustrate. Gusto mo lang ba akong parusahan? Gusto mo lang gawin akong may konsensya? Wala itong kinalaman sa'yo, Alex. Kailangan kong magtrabaho. Huwag! Gusto mo lang patunayan na hindi mo kailangan ako. Tumahimik si Rina sandali. Pumikit si Alex. Ramdam ang pagkipot sa dibdib niya. Pakiusap, Rina. Lumingon siya sa malayo. Umuwi ka na, Alex. Nakatitig siya kay Rina. Sa maliit at marupok niyang katawan. Sa paraan ng hindi sinasadyang paghawak niya sa kanyang tiyan. Na parang pinoprotektahan ng kanilang sanggol mula sa sariling ama. At ito'y sumaksak sa puso ni Alex. Lumiko siya. Dahan-dahang naglakad pabalik sa kotse. Ngunit bago pa siya makasakay, isang malalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa likod niya. Naramdaman niyang parang huminto ang mundo. Bumagsak si Rina sa lupa. Nagsimula siyang tumakbo papunta sa kanya. Desperado. Kumokontrol ang buong katawan. Rina! Hindi siya gising. Mahina ang paghinga. Maputlang mga labi. Ang takot ay dumapo sa kanya na parang bakal. Huwag, Rina! Magising ka! Inangat niya si Rina sa kanyang mga bisig. Kumakabog ang puso. Hindi pwedeng mawala si Rina. Hindi niya pwedeng mawala ang kanilang anak. Hindi nag-atubili. Tumakbo siya patungo sa kotse at nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa ospital, naglalakad-lakad si Alex. Mabigat ang dibdib. Puno ng isip tungkol kay Rina at sa sanggol. Pagkatapos ay dumating ang doktor. Lumapit siya ng mabilis. Kumusta siya? Huminga ang doktor bago sumagot. Stable na, pero nasa panganib ang sanggol. Parang tumigil ang mundo ni Alex. Ang labis na pagod na ginawa niya sa sarili niya ay naglagay ng panganib sa pagbubuntis. Kung ipagpapatuloy niya to, maaaring mawala ang bata. Naramdaman ni Alex ang buo sa lalamunan niya. Ang kanilang anak. Ang iniisip na mawala ang inosenteng buhay na lumalago sa loob niya ay natakot siya ng labis. Pumikit siya. Sinusubukang kontrolin ang sakit. Ano pwede kong gawin? Kailangan niya ng kumpletong pahinga. At higit sa lahat, kapayapaan ng isip. Tumango si Alex. Kahit tinatabunan siya ng desperasyon, gagawin niyang lahat. Lahat. Upang protektahan sila. Dahan-dahang pumasok si Alex sa kwarto ng ospital. Gising na si Rina. Ngunit hindi siya tinitignan. Lumapit siya. Ramdam ang higpit sa dibdib niya. Rina. Hindi siya sumagot. Huminga ng malalim si Alex. Nasa panganib ang sanggol. Namuo sa mga mata ni Rina ang luha. Alam ko. Mahina ang boses niya. Puno ng konsensya at pagod. Maingat na hinawakan ni Alex ang kanyang kamay. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo o sa ating anak. Kumikislap ang mata ni Rina ilang ulit pero nanatili siyang tahimik. Mahigpit na hinawakan ni Alex ang kanyang kamay. Hayaan mong akong mag-alaga sa iyo. Pumikit si Rina. Hindi ko alam kung matutulungan pa kita, Alex. Masakit sa puso ni Alex. Hindi ako susuko. Ipapakita ko sa iyo na kaya ko. Huminga si Rina, ngunit hindi hinila ang kanyang kamay. At para kay Alex, iyon ang simula. Nakatitig si Rina sa bintana ng ospital. Malalim sa pag-iisip. Hindi niya kailanman gusto na umasa kay Alex.
Hindi niya kailanman nais na kailangan siya. Pero ngayon, na ang sanggol ay nasa panganib, hindi na siya pwedeng kumilos batay lamang sa sugatang puso niya. Kailangan niyang isipin ng bata sa kanyang sinapupunan. Kailangan mo ng pangangalaga, Rina. Iginiit ng doktor. At kumpletong pahinga. Huminga si Rina bago siya makasagot. Pumasok si Alex sa kwarto. Nagtaas agad ang katawan niya sa tensyon. Kasama mo ko. Napakunot ang noon ni Rina. Ano? Ikaw at si Julia ay maninirahan sa bahay ko hanggang sa matapos ang pagbubuntis mo. Ipinako ni Rina ang mga braso. Handang tumanggi. Pero nagpatuloy si Alex. Hindi ito hiling, Rina. Di mo pwedeng ipagpatuloy ang pagpapagod sa sarili mo ng ganito. Hindi na tungkol sa atin to. Tungkol ito sa ating anak. Pumikit si Rina sandali. Ayaw niyang aminin. Pero tama siya. Sasama na ako. Naramdaman ni Alex ang ginhawa. Pero may ilang kondisyon. Ibang itsura ng mansyon nang bumalik si Rina. Dahan-dahan siyang pumasok. Hawak ang kamay ni Julia. Habang pinagmamasdan sila ni Alex. Gusto kong maging malinaw ang isang bagay. Sabi ni Rina. Determinadong ekspresyon. Nag-cross ang mga braso ni Alex. Pinapakinggan kita. Hindi ako bumalik para sa'yo. Para sa anak natin ako nandito. Dahang-dahang tumango si Alex. Naintindihan ko. Pangalawa, huwag mo akong ituring bilang asawa mo. Hindi ito kasal. May kumislap sa mata ni Alex na hindi maunawaan ni Rina. Naintindihan niya. Huminga ng malalim si Rina bago magpatuloy. At pangatlo, kung sa anumang punto ay maramdaman kong trabaho lang ito, aalis ako. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Sa wakas, nagsalita si Alex. Kung iyon ang patakaran mo, tinatanggap ko. Tumango si Rina. Sa mga sumunod na araw, pinahanga ni Alex si Rina sa mga paraan na hindi niya inasahan. Nandyan siya, tinitiyak na maayos ang kanyang mga pagkain. Komportable si Julia, at pati na rin ang pagdedecor ng kwarto para maging nursery. Pinagmamasdan ni Rina mula sa malayo. Ang malamig at mayabang na lalaking nakilala niya noon ay tila hindi na siyang parehong tao na ngayon. Pero hindi iyon sapat upang makalimot siya sa lahat ng ginawa niya. Isang gabi, habang nakaupo sa sopa, lumapit si Alex na may daladalang kumot at tinihiga ito sa kanya. Hindi nagsalita. Nakatingin siya. Nagulat si Rina. Napangiti siya ng kaunti bago umalis si Alex sa kwarto. Tumingin si Rina sa kumot sa kanyang mga binti at huminga. Siguro, talagang nagbabago si Alex. Pero maaari pa ba siyang pagkatiwalaan muli? Hindi kailanman inasahan ni Alex na magbabago ng ganito ang kanyang buhay. Dati, umiikot ang kanyang araw sa mga meeting, mamahaling party, at $1,000,000 na kontrata. Lahat ay predictable, kontrolado, at komportable. Pero ngayon, puno ng buhay ang kanyang bahay. At sa unang pagkakataon, hindi niya nais na maging iba. Maagang nagising si Alex. Pumunta siya sa kusina at sa gulat ng mga staff, nagsimulang maghanda ng agahan. Kailangan mo ba ng tulong, Ginoo? Tanong ng housekeeper. Huwag, gagawin ko ito mismo. Nagulat siya pero tumango. Nagbabago si Alex at gusto niyang mapansin ito ni Rina. Nang bumaba si Rina para sa agahan, nakita niyang nakahanda ang mesa at si Alex ay nagseserve ng juice para kay Julia. Napangiti ang bata sa kanya. Ginawa mo ba lahat to? Iginalaw ni Alex ang balikat. Akala ko magandang paraan ito para simulan ng araw. Tumingin si Rina ng maingat. Tila sinusubukang alamin ang intensyon niya. Ngunit hindi siya nagsalita. Kuya Alex, marunong ka bang mag-drawing? Tanong ni Julia isang araw habang naglalaro sa sala. Tumawa si Alex. Ang pangit ko dyan. Subukan natin. Bago niya namalayan, nakaupo na siya sa sahig kasama si Julia. May hawak na colored pencil. Dumaan si Rina sa kwarto at nakitang eksena. Huminto siya sandali. Pinagmamasdan si Alex na nakikipag-interact sa kanyang kapatid. Kumirig ang puso niya. Ano nang nangyayari sa kanya? Nagsimulang mapansin ni Alex ang maliliit na bagay na noon ay hindi niya pinapansin. Kung pagod si Rina, dinadala niyang unan para masuportahan ang kanyang likod.
Ginagawa niyang lahat ng ito nang hindi naghihintay ng papuri. Ginagawa niya ito dahil gusto niya. Dahan-dahan, nagsimulang mapansin ni Rina. Isang gabi, lumabas si Rina sa balkonahe. Kailangan niya ng sariwang hangin. Ilang minuto ang lumipas. Lumitaw si Alex sa kanyang tabi. May problema ba? Tanong niya. Nag-atubili si Rina. Hindi ko alam kung anong iisipin ko tungkol sa'yo. Tumingin siya kay Alex. Anong ibig mong sabihin? Nagbago ka. Iba ka na. Tumango si Alex. Sinusubukan ko. Huminga si Rina. Pero natatakot akong hindi ito magtatagal. Kumirot ang dibdib ni Alex. Maingat niyang hinawakan ang kamay niya. Ngayon, totoo ito. Hindi hinila ni Rina ang kanyang kamay. At para kay Alex, yun na talagang simula. Ang mga nakaraang araw ay kakaiba sa lahat ng naranasan ni Alex. Ang buhay kasama si Rina at Julia ay hindi na parang pansamantala lang. Nasa opisina si Alex, sinusubukang mag-concentrate sa financial report. Nang marinig niyang sigaw mula sa itaas, tumigil ang puso niya sandali. Tumakbo siya palabas at naglakad ng mabilis sa hagdan. Pagpasok niya sa kwarto ni Rina, nakita niyang nakayuko siya sa kama. Nakapikit ang mga mata at nakatikom ang mga ngipin sa sakit. Rina! Napabulala si Alex. Akala ko ito na. Iyak ni Rina. Ang sanggol. Tumango si Rina. Mahigpit na hawak ang kutsyon. Kumikislap ang mga mata ni Alex. Sinusubukang intindihin ang nangyayari. Sige. Dadalhin kita sa ospital. Kinuha niya ang bag na inihanda ni Rina ilang araw nang nakalipas at tinulungan siyang bumaba ng hagdan. Kumakabog ang puso niya. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, totoong natakot siya. Nagmaneho si Alex ang mabilis. Hawak ang kamay ni Rina buong daan. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Rina sa delivery room ng medical team. Sinubukan ni Alex na sumunod, pero hinarang siya ng nurse. Sir, kailangan ninyong maghintay dito. Hindi ko siya iiwan mag-isa. Sigaw niya. Tumingin ang doktor sa kanya. Si Rina, sa kabila ng sakit, bahagyang tumango at bumulong. Pwede siyang manatili. Naramdaman ni Alex ang kirot sa dibdib habang pinapayagan siyang pumasok ng team. At naroon siya. Hawak ang kamay ni Rina. Pinagmamasdan siyang lumalaban sa sakit na napagtanto kung gaano siya kalakas. Nandito lang ako. Bumulong siya. Kaya mo to. Mahigpit na pinisil ni Rina ang kanyang kamay. Luha sa muka. Sobrang sakit. Lumunok ng malakas si Alex. Alam ko, pero ikaw ang pinakamalakas na babae na nakilala ko. Hindi sumagot si Rina, pero mas mahigpit niyang hinawakan ang kamay. Para bang tumagal ang bawat minuto na parang oras. Hindi kailanman nakaramdam ng ganitong kawalang magawa si Alex. Pinapanood si Rina na lumalaban. Naririnig ang mga doktor na nagbibigay ng instruction at ang tunog ng mga monitor na pumupuno sa kwarto. Bigla, isang marupok na iyak ang umalingaw sa hangin. Bumagsak si Rina, pagod na pagod, habang si Alex ay naramdaman na may nagbago sa kanyang puso magpakailanman. Ipinanganak ang bata. Kinuha ng doktor ang maliit na sanggol at matapos ang initial checks, inilagay ito sa mga bisig ni Rina. Nakatayo si Alex, hindi makagalaw. Ramdam ang buhos ng emosyon sa kanyang lalamunan. Lumapit siya, nanginginig ang hininga. Si Rina ay tahimik na umiiyak habang hawak ang sanggol sa dibdib niya. Lalaki, nakangiting saad ng doktor. Nakangiti si Alex sa maliit at marupok na muka. Ang mga mata ng sanggol ay nakapikit pa. Ang balat ay bahagyang namumula. At bigla, may nagbago sa kanyang loob. Naiintindihan niya. Naiintindihan niya kung bakit ganoon kalakas si Rina. Tinignan siya ni Rina. Huminga ng malalim si Alex. Nanginginig ang boses. Pwede ko ba siyang hawakan? Nag-atubili si Rina sandali. Ngunit maingat niyang inilagay ang sanggol sa mga bisig niya. Naramdaman ni Alex ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang maliit na buhay sa kanyang mga bisig ay kanyang anak na lalaki. Hinawakan niya ito ng maingat at ramdam niyang luha sa kanyang mga mata.
Kumusta, baby boy? Bumulong siya. Tumingin siya kay Rina. Hawak ang kanilang anak. At sa unang pagkakataon, tinignan siya ni Rina ng walang galit, walang sakit. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Paglipas ng ilang sandali, naupo si Alex sa tabi ng kama ni Rina. Hawak ang maliit na kamay ng kanilang anak. Pagod na pinagmamasdan siya ni Rina. Hindi kailanman nakaramdam si Alex ng ganitong kabuuan sa kanyang buhay. Ang kapanganakan ng kanyang anak ay humaplos sa kanya sa parang hindi niya inaasahan. Ngunit kahit gusto na niyang ipagdiwang ang bagong simula, alam niya na may hadlang pa rin sa pagitan niya at ni Rina. Mas bukas na siya ngayon, hindi gaanong mapanlaban, ngunit hindi pa niya sinabi na pinapatawad niya siya. At handa si Alex sa gawin ng lahat para patunayan na karapat dapat siyang mapagbigyan ng pangalawang pagkakataon. Pagkalipas ng 2 araw, nakalabas na si Rina at ang sanggol. Inorganize ni Alex ang lahat para salubungin sila sa bahay. Handang-handa ng nursery. Bawat detalye ay planado para sa kanilang kaginhawaan. Tumingin si Rina sa paligid. Nagulat sa dedikasyon niya. Ikaw ba talagang gumawa nito mag-isa? Tumango si Alex. Gusto kong perpekto ang lahat para sa inyo. Hindi sumagot si Rina. Ngunit napansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Ang unang ilang araw ay magulo. Umiiyak ang sanggol sa kalagitnaan ng gabi. Pwede kang matulog sandali, sabi niya kay Rina isang gabi, habang hawak ang sanggol sa kanyang mga bisig. Sigurado ka? Oo naman, kakayanin ko to. Nag-atubili pa si Rina, ngunit sa unang pagkakataon, pinagkatiwalaan niya si Alex ng sapat para ipikit ang mga mata at magpahinga. At naisip ni Alex na higit pa iyon sa anumang salita. Isang gabi, nakaupo si Rina sa sopa. Inaalog ang sanggol sa kanyang mga bisig. Nang pumasok si Alex sa kwarto, pinagmasdan niya siya sandali bago naupo sa tabi niya. Anong iniisip mo? Malumanay na tanong ni Alex. Tinignan siya ni Rina. Tungkol sa atin, nilibang ni Alex ang kanyang damdamin. At anong napagpasyahan mo? Huminga si Rina. Nagbago ka, pero natatakot pa rin ako. Maingat na hinawakan ni Alex ang kanyang kamay. Rina, hindi pa ako naging ganito katiyak sa buhay ko. Gusto ko ikaw lang, ang anak natin at si Julia. Napuno ang luha ang mga mata ni Rina. At paano kung balang araw magsawa ka sa lahat ng ito? Umiling si Alex. Hindi iyon mangyayari. Huminga ng malalim si Rina. Gusto kong maniwala sa iyo. Hinawakan muli ni Alex ang kanyang kamay. Hayaan mo akong patunayan. Hindi siya sumagot. Pero sa unang pagkakataon, hindi niya hinila ang kanyang kamay. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Alex sa kanyang mga kilos na nandiyan siya para manatili. Araw-araw ay may maliliit na sorpresa para kay Rina. Tumutulong sa lahat ng paraan at higit sa lahat, nariyan siya. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang sanggol na natutulog, humiga si Rina sa balikat ni Alex. Natigilan siya sandali. Pagkatapos ay niyakap siya nito. Pumikit si Rina. Salamat sa hindi pagsuko ha. Kumirot ang lalamunan ni Alex. Hindi kita susukuan. Huminga si Rina. Siguro pwede kong subukang magtiwala muli sa'yo. Pumikit si Alex. Ramdam ang unang pagkakataon na malapit na siyang magkaroon ng tunay na pamilya. At alam niyang gagawin niyang lahat para hindi ito mawala. Hindi inakala ni Rina na balang araw. Titignan niya si Alex ng walang galit. Ngunit narito siya. Pagsapit ng umaga, nagising si Rina at napagtanto niyang wala na si Alex sa kama. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang puso niya ay magaan pa rin mula sa desisyon na ginawa niya. Pagbaba niya sa sala, nakita niya si Alex, kasama si Julia. Hawak ang sanggol sa kanyang mga bisig habang nakikipagkwentuhan sa kanyang kapatid. Magandang umaga, ngiti ni Rina sa tanawin. Magandang umaga, sagot ni Alex, at alam niyang nagbago ng lahat. Sa pagkakataong ito, nariyan siya ng buo, talagang kasama. Lumipas ang mga araw ng mas payapa kaysa inasahan ni Rina. Walang pagmamadali, walang pressure. Sa hapon, nasa hardin sila, nilalas sa pangsariwang hangin.
Parang sa wakas, natagpuan natin ang kapayapaan, sabi ni Alex. Tinitignan si Rina. Tumango siya, nakatitig sa anak nila. Oo, pero ang haba ng pinagdaanan natin, oh. Hinawakan ni Alex ang kamay niya. Isinama ang mga daliri. Sulit ang lahat. Tinignan siya ni Rina. Kumakaba ang puso. Oo, sulit ang lahat. Ilang linggo ang lumipas. Nagplano si Alex ng sorpresa. Dinala niya si Rina sa isang espesyal na hapunan. Hindi marangya, ngunit intimate at puno ng kahulugan. Sa pagkatapos ng gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng lawa sa estate, huminto siya at tinignan siya sa mga mata. Alam mo ba gagawin ko ang lahat para sa'yo? Gumiti si Rina. Alam ko. Huminga ng malalim si Alex at lumuhod. Pinigilan ni Rina ang kanyang hininga. Kinuha niya mula sa bulsang maliit na kahon at binuksan. Isang simpleng singsing na puno ng kahulugan. Una tayong nagpakasal sa maling dahilan. Sabi niya. Ngayon, gusto kong gawin ito ng tama, Rina. Papakasalan mo ba ako? Napalunok si Rina at napangiti. May luha sa kanyang mga pisngi. Sa pagkakataong ito, walang kontrata, walang pusta, walang lihim. Totoo ito at ayaw na niyang tumakas. Oo, Alex. Oo. Ngumiti siya. Ipinasok ang singsing sa daliri niya bago siya halikan ng buong pagmamahal sa puso. Sa wakas, natagpuan nilang kanilang tunay na bagong simula.